Dahil hindi nga nakapagpa-enroll sa ESAM kahapon, syempre ngayon namin yun itutuloy. Ngayon nga si daddy na lang yung sasama sa kanila kasi nga nagsalang din kami ng labahin. Eto nga si daddy ibinibilin sa akin kung paano papatayin yung solar kapag malulubat na. Yung solar na kasi yung nagpapagana sa TV namin sa kwarto. At eto nga si kuya nagsusuklay, sabi ko magpalit siya ng damit, nagbihis na kasi yan kanina, kaya lang nagbike pa kaya pinawisan. Ang sabi ko magpalit siya ng damit at nang hindi siya matuyuan ng pawis. At sigurado ang amoy niyan ay naku po. Kasama nga nila si kuya kasi nga idadaan ni kuya yung books niya dun sa school nila. 10 AM na nga ito at mainit na talaga yung panahon. Baka daw kasi matagalan sila may i-fill up pa kasi ng mga forms doon sa kay Esang. Heto nga tinatid lang namin sila sa terrace. Hintay ko na silang makaalis kasi nga isasarado ko yung gate. Pero hindi pa nga sila nakakaalis, umiiyak na tong si Johan. Naku, natututo na nga rin kasing gumala. Gusto niya kapag umanda rin tricycle kasama siya. Pero walang magagawa, nakasalang na kasi yung mga labahin tapos sobrang init na rin tsaka napagpapawisan lang siya doon. Maiinit. Pagkasara ko nga ng gate, pinasok ko lang din si Johan sa kwarto kasi nga inaantok na to. Nakaligo na nga rin si Johan ng oras na to kasi pinaliguan ko na sila kanina pa. Sa sobrang haba nga ng litanya ni Johan hanggang sa makauwi nga sila daddy ay umiiyak pa rin siya. Nilibang ko pa yan sa lagay na yan ha. Binukas ko na yung TV, binigyan ng pagkain, nilaro. Pero hindi talaga siya tumitigil ng kakaingit. Nung umuwi na yung mga atit kuya niya, doon lang siya tumigil. Yun pala yung hinahabolan niya, yung mga kalaro niya. Nagulat nga ako na uwi ng maaga sila daddy. Sabi nga niya kasi wala daw doon sila teacher Malu, may bigla ang meeting. Kaya ang ginawa niya, pinauwi na lang sa kanya yung mga forms. Pero bago nga daw sila umuwi, tinimbang na si Esang tapos kinuha na yung height. Kailangan kasi yung info na yon doon sa fill up na forms. Si Kuya Jacob naman hindi naman niya nakuha yung card niya kasi nga si teacher daw ay nasa office. Ang ginawa niya, iniwan na lang niya doon sa table yung mga libro. Kaya pala saglit lang ay nakauwi itong mga ito. Pagdating nga nila, kumain lang din kami tapos tinuloy na namin yung nilalaban. Aalis nga kasi ulit kami ngayong hapon dahil pupunta kami sa school. Kailangan ko na nga kasing maigit na yung mga upuan, tables, pati yung mga shelves para nga makapagsimula ng magpintura si Tatay Romy. So ito na nga at nagsampay na nga rin ako pagkakain namin. Ang sabi nga sa akin ni Daddy Jan ay kalahati lang muna yung isampay ko tapos yung kalahati mamaya na lang pag-uwi. Ang laki nga kasi ng delay, baka abutan pa kami ng ulan. Sabi ko nga hindi naman ako maliligo bago ako umalis kasi pagdating ko doon papawisan lang din ako dahil nga magtutulak din kami ng mga upuan. Fast forward, pagdating nga namin sa school ay sabi ni Tatay Romy binabaha nga daw dito sa taas. Buti na lang at medyo humupa na. So ito na yung room ko. Nakapagpapintura na kami ng mga upuan dyan. Yes, bagong pintura na yan, pati yung mga lamesa. So ang gagawin lang namin dito, igigit na namin para nga yung hagdan ni Tatay Romy kapag nagpintura siya ng pader ay maikikilos-kilos o maililipat-lipat niya. So after nga namin yun ilipat yung mga upuan, doon naman sa likod kami nagpunta. Medyo mabigat kasi yung mga bookshelves doon sa likod, kaya sabi ni Daddy siya na lang daw yung maglilipat nun. Pero nung ililipat na niya, medyo nahihirapan siya. Sabi ko tatanggalan ko muna ng laman. Hindi ko naman tinanggal lahat ng laman, yung mga mabibigat lang talaga katulad ng mga bond paper, ganun. After nga nun yung mga table, siya na rin yung nagitna nun. Sa gilid kasi meron kaming mga modules nung nakaraan na bagong dating. Tapos yung mga aklat na pinasoli namin andun din sa gilid, yun yung pinagtulungan namin, dun kami nagtagal. Maya-maya nga bumuhos na rin yung malakas na ulan. Eto nga yung mga bata sa labas, nagsisipaligo. Kapag talaga bata ka, wala kang masyadong pinoproblema, no? Wala pang masyadong responsibilidad at hindi pa mulat sa realidad ng buhay. Ay, grabe, pagkatapos ng sobrang init ay bigla na lang uulan. So, habang nagdiligpit nga kami dito, tumawag si mama kasi nga daw malakas yung ulan, nababasa daw yung solar ni daddy. Nag-aalala nga siya, tinatanong niya hindi daw ba sasabog yun. Pero bago nga kami umalis, pinatay na yun ni daddy kasi nga makulimlim, baka nga daw umulan. Medyo malakas pa rin yung ulan nito at tinry ko nga ibukas yung pinto at nagulat nga ako, baha talaga siya. Nung mga nakaraan naman, hindi naman ganito kabaha dito. Iniisip ko nga kapag ka nagpasok ka na, baka madulas yung mga bata. Tuwing hapon pa naman ay madalas nang umulan. Fast forward nga, tapos na rin naman kami dito. Sabi ko nga kay daddy ay umuwi na kami, sumuong na kami sa ulan. Nag-aalala nga kasi siya dun sa solar setup niya dahil nga nabasa ito. Bago pa naman kami umalis, nagkukuli pa siya. Gusto niya kasi ilagay na sa loob yung solar setup niya. Pero dahil nagmamadali nga kami, hindi na niya yun naipasok sa loob. At dahil nga busy pa si daddy dyan, nauna na akong maligo kasi nga nabasa kami ng ulan. Kailangan talaga ay makapaligo agad kami. Alam niyo na mahirap magkasakit sa panahon ngayon. At eto nga si daddy, pagkaligo nga niya, yung solar niya agad, yung kinatikot niya. Ganyan talaga yung asawa ko, hindi talaga yan mapapakali hanggat hindi niya alam na ayos yung solar setup niya. Ako naman, nagpa-breastfeed lang dyan kay Johan, tapos pinatulog ko lang din siya. At itinuloy ko ng isampay yung mga sampayin ko. Nakakapagod ngayong maghapon na to, pero masasabi kong naging productive na naman ang araw namin. O paano, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless. Bye!